Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by RecRec page. May nagsasalita at pinapakita ang rocket na pangkalawakan o space rocket. Lang dadalhin sa kalawakan, magdadala daw na sa kalawakan ng tupad. Bakit tupad ang ayuda ba? Ito, panoorin natin ang taong ito. I don't know sino itong tao na ito. Yan. So ito na yung rocket na ilalunch na natin sa 2027 para makapagpadala tayo ng mga tupad Tupads. sa space. So ito na yung rocket na ilalunch na natin sa 2027 para makapagpadala tayo ng mga tupad sa space. Ito, nakalagay na dito AI parody. Ibig sabihin, artificial intelligence lang ito. Kaya lang, nakakatawa. I don't know. May mga na-amaze, may tumatawa, may mga bumibilib naman. Dito sa launching ng space program ng ating bansa. Kauna-unahan. So, itong idea na ito, I think nagsimula sa mga nabasa kong post nagsimula panahon ni Tatay Digong, 2019 ata. And it's a good program. Sa totoo lang na may na-create na Philippine Space Agency. Something like that. Kasi kung gusto nating umunlad, kailangan natin ng kagaya nitong space program. Ito, may post si Sas Rugando Sasot na nagustuhan ko. Basahin ko Sabi niya, "Why I am not laughing at BBM's rocket launch announcement." Karamihan tumatawa Yung mga nababasa kong post, si Attorney Edward Checo. Hindi nga natin maayos tulay at kalsada, rocket pa, space rocket pa. Ano pa? Hindi, si Attorney Mike Operario pala yun. Basta, ito, Attorney Mike Operario and Attorney Edward Chico, ang dami nilang mga tawa dito. Maraming tumatawa. Ako at first, natatawa ako. Kaya lang, later on, na-realize ko, kailangan natin, it's a good initiative na sana magtagumpay. Bakit? Ito, kasi sinimulan ito ng ating Tatay Digong. So, continuity lang ito. Bakit si Sas Rugando Sasot? Kilala man natin, anti-Marcos ito Criticize ang mga kapalpakan ni BBM. But this time, hindi siya tumatawa. Agree siya. Bakit Well, the rocket launch to space of the BBM admin is not a bad idea. It is just about time that the Philippines develop space technology. There are a lot of things laughable about his SONA. This is not one that I am laughing at. So, hindi katawa-tawa itong rocket launch program na ito. Why I am not laughing at this? Because space tech is an indispensable capability any country must have. For example, some African countries are increasingly improving their space exploration capabilities. It was under the Duterte administration, the Philippines Space Agency was established in 2019. And I was actively advocating for it before and even interviewed the Filipino astrophysicist about the necessity of having a space program. This rocket launch is just a logical progression of the work of the Philippine Space Agency. While questions may be raised about what is the practical benefit of this space program,
to a country that is still battling basic problems. Space programs benefits are in the long term, and those benefits often trickle down in ways we don't immediately see. Weather forecasting for typhoons, disaster risk reduction, agricultural monitoring, and maritime domain awareness, these all rely heavily on satellite technology. A homegrown space program means we're not just buying data from other countries, we're building the capacity to generate and interpret the data ourselves, tailored to our specific geographic and climatic needs. Yes, the immediate visual of a rocket launching from Philippine soil might feel like a spectacle, especially when we have pressing issues like food security, traffic, and healthcare. Investing in space technology doesn't have to come at the expense of addressing basic needs. In fact, it can complement them. The same STEM education that produces rocket engineers also produces doctors, data scientists, and agricultural innovators. The infrastructure built to launch facilities can stimulate local economies and create high-value jobs that STEM brain drain. Of course, scrutiny is healthy. We should ask, is the budget justifiable? Is the timeline realistic? Is this a genuine scientific pursuit or a political stunt? Those are fair questions, but dismissing the entire endeavor as frivolous would be short-sighted. If we wait until we're a fully developed country before we start reaching for the stars, we'll never get there. The space race isn't just about national pride, it's about national capability, resilience, and positioning ourselves in the future, where space will increasingly matter for security, communication, and commerce. So sinasabi ni SAS is, let's not laugh. Huwag po nating pagtawanan. Ako, nung una, natawa ako. But ngayon, na-realize ko, kailangan pala natin ito. So, ulitin ko ha, sinimulan ito ni Tatay Digong natin. Kaya we must be very proud of it. At sana hindi lang pang SONA itong announcement ni Pangulo. Sana next year is ma-launch na, masimulan na ang space rocket program na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa panimalay ni Auntie Pilar Tumupas nga taga Barangay Tikalaan Purok 3 sa Nalahay, Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na gyud. So ato gid maklaro nga dako na gid ang buslot sa ilang atop. So natagaan day ni siya og yero nga iyang ipuli sa iyang atop. Karon mo na ni ang gihatag nga yero nga 5 kabuok nga digis. So ilan ang ipuli sa ilang atop nga buslot na. Una, salamat sa Ginoo nga tabang sa sin. Sa ako di pa makataod na ako kay wala pa akong bana. So dili pa nimo anti makaatop tungod kay wala pa siyang call. Oo, di pa na ako makatop kay Oo. di ko pa kakaya. Kini diri sa Nalahay 73 nami ang natabangan sa sin. Binaot unta mapadayon pa ang pagtabang sa amuha. So Daghang kay salamat. so si 23 na mo anti ka pamilya Oo. nga natabangan dinhi. Oo. So dagan pa gid anti ang nanginahanglan. Adagan pag unta nang inahanglan. Oo, so kuan pa gyud kanang naapay inyong mga silingan kinahanglan gyapon og tabang. Naa pa. So pila na imong edad ante? 53 na ko. Si Angkol, 56. pila ka buk imong anak ante? 5. So 5. Unsa inyong mga trabaho ante? Umara. Mag-uumara. O aya ra gyapon makakaon kung 4 ka bulan. 4 ka bulan aya gid maka-harvest. Ay, makarbis. So napaka estudyante ante?
Wala. Wala na. So tuig pa just kuya tong kalis kinagtigom pa. So walanganin pa sa panginabuhian. Alanganin pa gyud. So salamat kayo ante. Sige.